Mga kapatid, kapag sinabing Batanes, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Mga burol, mga bato at mga bahay na parang hindi tinatablan ng bagyo. Pero higit pa riyan, marami pang kwento ang pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas. Ang Batanes ay binubuo ng 10 isla, pero 3 lang ang may permanenteng nakatira. Ang Batan, Itbayat at Sabtang. Ito pa, ang Batanes ay mas malapit pa po sa bansang Taiwan kaysa sa Maynila. Dahil dyan, noong araw, ginagamit po ito ng mga mangangalakal at mangingisda bilang daanan sa pagitan ng mga kapuluan. At ang mga nakatira rito, tinatawag po na Ivatan. Hindi rin aksidente kung bakit bato ang kanilang mga bahay. Noong unang panahon, kubo lang ang mga tirahan nila. Pero dahil sa napakalalakas na bagyo, natuto po silang gumamit ng makakapal na limestone at kogon. Kaya ang ilang bahay sa Batanes, abay mahigit 100 taon nang nakatayo. Pero mas matibay pa raw sa mga bahay nila ang tinatawag nilang kapay banu-banwa. Isa yung ritual ng mga Ivatan na ginagawa sa pagsisimula ng fishing season. Simbolo po ito ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamalasakit sa komunidad. Isa pang trivia, ang Batanes ang pinakamaliit na lalawigan sa Pilipinas pagdating sa populasyon. Mas kaunti pa nga ang mga tao rito kaysa sa populasyon ng maraming barangay sa Metro Manila. At nung unang panahon o panahon ng Espanya, ang Batanes pa ang huling lalawigan na nailagay sa ilalim ng kanilang pamamahala. Kaya siguro ganito ka-preserve ang kanilang kultura. Mga kapatid, ang Batanes ay hindi lang tungkol sa magandang tanawin. Isa po itong buhay at matatag na kasaysayan gaya ng mga Ivatan. At ang Batanes ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-Alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.